Imbes na sa construction site sa kalsada na ibuhos ng cement mixer truck na yan ang karga nitong semento sa Mandaue City, Cebu. Di raw ito napansin ng driver. Nagkaroon din daw ng problema ang minamaneho niyang truck. Bumigat ang trapiko dahil sa insidente. Humingi na ng dispensa ang driver na tiniketan para sa iba't ibang traffic violation. Tumambad ang limpak-limpak na pera sa mga vault sa ni-raid na BPO sa Bagak, Bataan. Labing-dalawang money vault ng Central 1 Bataan ang binuksan sa bisa ng utos ng korte. Sinaksihan niya ng kinatawan ng Central 1. Sa 5 vault pa lang, mahigit 51 million pesos na ang laman, ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Meron ding nakuhang $167,000 o halos 10 milyong piso pati ilang dokumento. Hindi pa kasama rito ang pera sa iba pang currency tulad ng Malaysian ringgit at Singapore dollar. Sabi naman ng abogado ng Central 1, panggasto sa operasyon ng kumpanya ang pera sa vault. Noong mismong araw ng raid, mahigit 30 milyong piso rin ang nakita mula sa 2 vault na binuksan. Sa kulungan pa rin ang diretsyo ni Mary Jane Veloso na uuwi na ng Pilipinas matapos ang 14 na taon sa death row sa Indonesia. Dahil wala ng death penalty sa Pilipinas, maharap si Veloso sa habang buhay na pagkakakulong, bagay na iaapila ng kanyang mga abogado. May report si Ivan Mayrina. Uuwi na ng Pilipinas si Mary Jane Veloso, ang OFW na mahigit isang dekada nang nasa death row sa Indonesia. Inanunsyo yan ni Pangulong Marcos, sabay nagpasalamat sa bagong Pangulo ng Indonesia na si Prabowo Subianto. If you mean may written agreement, wala pa yung sagot. Pero sila mismo ang unang pumunta sa atin to talk about this. So we're extremely confident it will happen. And certainly our president must be privy of information which would explain his confidence. Inabot ng 3 administrasyon para mapauwi si Veloso na hinatulang guilty sa kasong drug trafficking noong 2010. April 2015 na mapabilang si Veloso sa 10 convict na itinakdang bitayin ng Indonesia pero hindi ito natuloy. Matapos tawagan ni Noy Pangulong Noynoy Aquino ang Indonesian Foreign Ministry. Kasunod yan ang pagsuko ng recruiter ni Veloso na si Cristina Serio sa pagpasok ng Administrasyong Duterte ang naging posisyon ng Pilipinas. He said, "Follow your own laws. I will not interfere." Pinayagan naman ng Indonesia na makapagbigay ng testimonyo si Veloso laban kay Serio at isa pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao sa pag-upo ni Pangulong Bongbong Marcos. Muling umapil ang pamilya ni Veloso na hilingin ng Pilipinas ang executive clemency at pagpasok ng pamunuan ng bagong Indonesian president. That Indonesia is formulating a policy of transfer of persons, of foreign persons to their host countries. Indonesia itself has a law which will take effect in 2026 about what in effect would be, if not necessarily the abolition of the death penalty, but some sort of informal non-implementation of the death penalty. Gate ng DFA walang hinihing kapalit ng Indonesia sa Pilipinas. Sa kanyang pagbabalik bansa, sa kulungan didiretso si Veloso. Itutuloy lang po niya yung sentensya niya. The most important aspect of this all is the difference in our laws. No? There, they allowed the death penalty. Dito, wala ho tayong death sentence. Batid yan ng Indonesia. Kaya ayon sa Law and Human Rights Ministry ng Indonesia, life imprisonment ang magiging sentensya ni Veloso. Tutukuyin pa ng gobyerno ng Pilipinas kung saan pwedeng dalhin si Veloso. Pero ang gusto ng mga abogado ni Mary Jane, tulak natin ay absolute clemency. sabi ng Indonesia, nasa kapangyarihan na ni Pangulong Marcos kung bibigyan ng pardon si Veloso. Laking pasalamat ng pamilya Veloso na makakauwi na siya. Sa tagal ng panahon, parang pinakinggan ng Diyos sa aming panalangin. Sana po, kung makauwi si Mary Jane, diretso na po sa bahay namin. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinabi ni US Defense Secretary Lloyd Austin III na may mga nakadeploy na sundalong Amerikano sa US Task Force Ayungin. Sa kanyang post sa X, sinabi niyang binisita niya ang Command and Control Fusion Center sa Palawan kahapon. Nakausap at pinasalamatan daw niya ang mga Amerikanong sundalong nakadeploy sa US Task Force Ayungin. Ayon sa AFP Public Affairs Office, nagbibigay ng technical assistance ang US troops sa Palawan.
Makatutulong daw ito sa maritime domain awareness na importante sa mga programa para maprotektahan ang interes ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinasight in contempt ng isang komite sa Kamara ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Undersecretary Zulaika Lopez. Mananatili siya sa detention facility ng Kamara hanggang Lunes. Kinontempt siya ng House Committee on Good Government and Public Accountability dahil sa pakikialam daw niya sa pagdinig. Lumabas kasi sa pagdinig na sumulat si Lopez sa Commission on Audit na huwag sundin ang sumpina ng Kamara na magsumite ng mga audit report tungkol sa confidential funds ng OVP. Kinumpirma ni Lopez ang mga sulat at alam daw ito ni Duterte. Anya, ni-request lang nila ito dahil gumugulong pa ang investigasyon. Wala rin daw siyang alam sa disbursement at paggamit ng confi funds. Naungkat din sa pagdinig ang dalawang kahina-hinala umanong acknowledgement receipts na isinumite ng OVP at DepEd. Parehong pirmado ng isang Kokoy Villamin ng mga resibo pero magkaiba ang lagda. Sabi ni VP Sara na no-show ulit sa pagdinig, di pa niya nakikita ang mga kune-question na resibo. Depende raw sa magiging takbo ng sitwasyon kung dadalo siya sa susunod na hearing. Insufficient daw and hindi nila tanggapin. So hindi na rin ako nagsabit, hindi na rin ako nag-asayan gumawa pa ng affidavit. Ayun lang sila sa ilahan, debate. O padayon lang ko ng bagyo sa ilahan, ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Baha pa rin sa ilang lugar sa norte dahilan para tumaas ang kaso ng dengue at leptospirosis. Sa Catanduanes naman, nagtsatsaga ang ilang nasalanta sa mga naipong materyales mula sa mga nagbigay o nagibang bahay para makapagpatayo uli ng masisilungan. May report si Joseph Moro. Mga residente nag-aabang ng tulong ang sumalubong sa aming team sa Barangay Baybay, Caramoran, Catanduanes. Sa bayan ng Pandan, pinagtsatsagaan ang mga materyales mula sa mga nagibang bahay para sa repair. Wala pa rin kuryente. Matindi rin ang pinsala sa bayan ng San Andres. Kabi-kabila ang landslide. Hindi rin nakaligtas ang kabuhayan at mga bahay sa Dipakulaw, Aurora. Nagkalat ang mga nilipad na yero, nagtumbahang poste at nagbagsak ang mga puno. May mga motoristang halos 3 araw nang stranded. Sinailalim na sa state of calamity ang buong Aurora. Nasa state of calamity na rin ang bayan ng Tumawini sa Isabela. Sa Cagayan, sinira ng mga inanod na kahoy at ragasan ng Cagayan River ang steel bridge na itinayo habang ginagawa ang Kamalanyugan-Apari Bridge. Sayang. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa bayan ng Lalo. Gayon din sa Tuguegarao City. Sa datos ng NDRMC, may 1.2 bilyong piso ng halaga ng pinsala sa infrastruktura ng pinagsamang epekto ng mga bagyong Nika, Ophel at Pepito. May 8 milyong piso naman sa agrikultura. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi raw dapat binabaliwala ang pagkakaroon ng amag o molds sa bahagi at mga gamit sa bahay. Pwede raw kasi itong magdulot ng hirap sa paghinga at iba pang problema sa kalusugan. Ang Fit Track Report mula kay Katrina Son. Sinisipon, hirap dumilat, at minsan hirap huminga. Naranasan daw yan ni May Takida at kanyang mga anak sa Japan. Nang ikwento ito sa kapatid at inusisa kung bakit kaya nagkasakit. Ang sabi niya, i-check mo kung merong mold sa bahay nyo. Ang anak naman ni Lian Yumi Launyo, basta nasa study table, bahing ng bahing dahil daw sa amag. Wa-epek ang simpleng punas lang. Lahat ng may molds, ang pinanglilinis ko po yung suka. Ilagay ko lang po siya sa spray bottle. Ayon sa isang doktor, ang amag sa bahay di dapat binabaliwala. Pwede kasi matrigger ng molds yung mga allergic rhinitis. Pwede din magkaroon ng coughing o yung tinatawag namin na wheezing and then sore throat din. Ang amag pwede ring magdulot ng pamamantal,
magpalala ng hika at maging banta sa mga immunocompromised o may iniinda ng kondisyon. Pwede rin magkaroon ng tinatawag na chronic pulmonary aspergillosis. At dito, nagkakaroon talaga ng breathing problems, ng panghihina ng katawan at unexplained weight loss. Mas dumarami ang amag kapag malamig o maulan at kung kulob ang bahay. Pag hindi po kasi proper ventilated yung bahay, doon po talaga umatake yung mga molds. Bukod sa mga lugar na nababasa tulad ng kusina, pwede ring magkaamag sa kama at unan. Kahit saan nga raw na parte ng ating bahay ay maaaring magkaroon ng molds o yung tinatawag na amag. Tulad na lamang nga ng baunan na ito na hindi na-check, kaya naman nagkaroon na ng amag. Kaya makakabuti daw na ugaliing i-check ang mga ito para maiwasan ang molds o amag. Mas makakaiwas daw sa amag kung regular ang paglilinis. Kailangan lahat po ng pintuan at bintana bukas po para po yung fresh air po pumasok. So, i-vacuum po natin para masipsip po yung mga maliliit po na particles. And then, mag-scrub na po tayo ng sponge or ng scoring pad with necessary chemical. So, in circular motion po. And then, pagka medyo okay na po siya, babalawan na po natin ng tubig at yung basahan. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.